Sinimula na nga ng Israel Defense Forces ang second stage at ang ground operation sa Gaza. 4 na Hamas commander itinumba ng IDF. Samantala, good news! Malalakas at tinaguriang world's fastest missiles i-deliver na sa Pilipinas. President Bongbong Marcos planong bumili ng submarine para sa Philippine Navy. Halina't talakayin natin ang mga detalye sa video episode na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan na nagaganap sa pagitan ng Israel at Palestinian group na Hamas at patuloy nga ang paglobo ng mga casualties sa karahasan na ito. Sa kasagsagan ng bakbakan sa teritoryo na ito, sumiklab na rin ang kaguluhan sa West Bank. Kamakailan nga ay inanunsyo ng Israel na nagsisimula ng second stage ng kanilang opensiba para sa kanilang pangakong uubusin ang lahat ng miyembro ng Hamas. Kaugnay nito, dinagdagan pa ng Israel Defense Forces ang kanilang tropa na kasalukuyang nagsasagawa ng mga targeted raids at ground assaults sa loob ng Gaza territory. Dito nga ay nagkasagupa ang Israeli ground troops at ang mga Hamas fighters. Nakaabante na ng halos 2 milya o aabot sa 3 kilometers ang napapasok ng Israeli soldiers sa loob ng Gaza, kung saan target nila ang mapalawak pa ang kanilang ground operation. Ipinagmamalaki rin ng Israel military na napatay ng kanilang mga tropa ang 4 na prominenteng Hamas operatives o commander. Inilabas ng IDF ang pangalan ng mga high-ranking officials na ito na sina Jamil Baba, Commander of Hamas Naval Forces Central Brigade, Mohammad Sadafi, Commander of Anti-Tank Missile Unit, Mohammad Hijazi, prominent operative ng Hamas Anti-Tank Missile Unit, at si Muhammad Audala, senior operative ng Hamas Production Department. Dagdag pa ng IDF, nagawa na rin nilang sirain ng mga terror infrastructure ng militanteng grupo, kabilang ang mga anti-tank missile launcher at mga launch pads nito. Viral naman ang isang video kung saan makikita ang di umano'y pagpapasabog ng isang Israeli tank sa isang puting kotse na di umano'y minamaneho ng isang sibilyan habang binabagtas nito ang main road ng Gaza. Sa footage na kuha ng isang Palestinian freelance journalist na si Yusuf Al-Saifi, makikita ang isang Israeli tank at armored bulldozer malapit sa Netrazim Junction. Ayon sa report, nakaposisyon ang tangke na ito sa lugar at tinatarget at pinapasabog ang lahat ng mga magtatangkang lumapit sa pwestong ito. Ayon kay Al-Saifi, pinasabog din ng tangke ang isa pang bus. Sagot naman ng IDF spokesperson tungkol sa insidenteng ito na gumagamit ang mga Hamas ng mga civilian equipments and vehicles sa loob ng Gaza, pero aminado sila na hindi nila kilala kung sino ang sakay ng kotse na pinasabog ng Israeli tank. شايفها صور 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 الله يستر راح الزلمه الله يستر هيا مشت لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله راح فيها الراجل لا حول ولا قوة إلا عينك كاملة يا الله عينك كاملة ارجع ارجع ارجع. Dumako naman tayo sa good news. Malalakas na missiles ng Pilipinas paparating na sa bansa. Sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro na paparating na ang deliveries ng unang batch ng BrahMos cruise missiles sa ating bansa at nakaschedule itong pumasok sa December 2023. Ito rin ang siniguro at kinumpirma ni Indian Ambassador to the Philippines Shambhu Santa Kumaran. It will proceed as scheduled. Ano nga ba ang BrahMos cruise missile? Ayon sa Times of India, ito ang world's fastest supersonic cruise missile na i-develop ng Russia at India.
sa pamamagitan ng cooperation ng Indian Defense Research and Development Organization at NPO Machino-Stroyenia na siya namang bumubuo sa BrahMos Aerospace. Ang BrahMos ay isang medium-range ramjet supersonic cruise missile na pwedeng i-launch mula sa mga submarine, mga barko at maging mga fighter aircrafts. Ayon sa record, mayroon itong top speed na aabot sa Mach 2.8 o 3,400 km per hour, missile range na aabot sa 290 km at kaya rin itong magdala ng warhead mula 200 to 300 kilograms. Noong January 2022, pinirmahan ni former Defense Secretary Delfin Lorenzana at BrahMos Aerospace Director General Atul Dinkar Rani ang 18.9 billion pesos contract sa isang virtual ceremony na ginanap sa DND headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Plano ng Philippine Army na gamitin ang Indian-made missile system para depensahan ang coastlines ng ating bansa. Ayon sa report, ang Philippine Marines ang siyang unang tatanggap ng mga mauunang deliveries ng BrahMos missile. 3 battery ang kasama sa kontratang ito. Bawat batteries ay mayroong 3 mobile launchers na may 2 to 3 missile tubes, command and control, radar at support vehicles. Kasama rin sa deal na ito ang training for operators and maintenance at integrated logistics support package. Kapag dumating na ang weapon platform na ito sa ating bansa, ito ang nakikitang magiging sagot sa military weaknesses and vulnerabilities ng ating bansa sa pagkontrol sa karagatan, anti-access/area denial at ng coastal and island operations. Dahil dito ay kinukonsidera pa nga ng Philippine Army na dagdagan pa ang i-acquire na BrahMos cruise missile system para sa coastline defense. Bukod sa malalakas na mga missile systems, nag-commit na rin ang Pilipinas sa pag-acquire o pagbili ng pinakaunang submarine ng bansa bilang pagpapalakas sa ating military forces dahil na rin sa tuloy-tuloy na Chinese aggression. Isa ang French Naval Group sa top bidder at nag-offer ng Scorpion submarine at para i-train at gawing major force ang Philippine Navy. Nag-offer din ng South Korea, Russia at Turkey para bumuo ng submarine para sa Pilipinas. Sa interview kay President Bongbong Marcos noong ika-125th anniversary ng Philippine Navy, sinabi nito na mayroon ng plano para dito pero nasa development phase pa ito dahil ang submarine operation ay isang malaking commitment dahil na rin sa training, equipment at requirements na involved. Kaugnay nito, may mga reports na nagpadala na ng mga personnel ang Philippine Navy sa France para sa training bago ang nasabing procurement. Malaki ang posibilidad na ang Scorpion-class diesel-electric submarine ang napipisil ng bansa bilang kauna-unahang magiging submarine unit nito. Ito rin ang klase ng submarine na napili ng mga bansa katulad ng China, Brazil, Chile at Malaysia. As of 2023, ang Chinese Navy ang may pinakamaraming submarines sa buong mundo na may 78 active fleets. Sinundan ito ng Russia na may 70 at ikatlo lamang ang United States na may 68 active submarines. Sa ngayon, kahit na may intensyon na bumili na ng submarine ng Pilipinas, pina-finalize pa ito at nailagay pa sa latter part ng modernization program ng Philippine Navy dahil na rin sa kakulangan ng defense budget ng ating bansa. Tinataya kasi nga aabot sa 80 to 110 billion pesos ang estimated budget para makabili ang ating bansa ng 2 submarines, kabilang dito ang base, maintenance at crew training. Pero siniguro naman ng AFP na kasama ito sa Philippine Navy's Horizon 3 Modernization Plan para sa taong 2023 hanggang 2028. Gayunpaman, dahil sinabi rin ng AFP na binibigyang prioridad ngayon ang maprotektahan ang exclusive economic zone ng Pilipinas, ang defensive effort at posibleng ang defense budget ay maaaring i-focus o i-realign sa pagpapalakas ng Philippine Navy. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito.
Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. Like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.